Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong pong narinig sa ating gospel na si Jesucristo ay nagturo sa pamamagitan ng talinghaga. Talinghaga sa Ingles ay parables. Ano nga po ba ang talinghaga o parables? Ito po yung mga maiiksing kwento na simple lamang. At ito'y ginagamit to illustrate a moral lesson or a spiritual lesson. Palagi po tayong may mapupulot na aral pag gumagamit si Jesus ng talinghaga. And oftentimes, ito po'y ginagamit to teach a religious lesson. Palagi pong may aral. Halimbawa na lamang ay ngayong araw, the parable of the sower, yung parable o talinghaga ng maghahasik. Of course, ang Panginoon po yung naghahasik, tapos yung different types of soil ay tayo po. Mayroong napunta na buto sa thorny, sa pathway, mayroon namang sa mabato, at mayroon namang sa mabuting lupa. One important fact sa pagtatanim ay ang right timing. Right timing. Marami pong aspeto ang mahalaga sa pagtatanim. For example na lamang po ay yung soil na sinasabi sa gospel. Mayroon din naman yung uri ng buto. Tapos, hindi pa kasama dyan yung pag-cultivate at pag-water sa plants. Isang mahalaga sa mga ito ay ang tamang timing. Alam nyo, may nakita akong isang video ng mga taong nagtatanim na hindi naman mula sa puso nila yung pagtatanim. Sa dati kong assignment, isang isla po itong minimina. Tapos yung ginawa ng mga, I don't know if sa government po iyon o NGO, pinakita nila sa mga tao through a video na sila po ay concerned sa environment sa pamamagitan ng pagtatanim. Ang mali lamang po ay masyadong halata kasi nagtanim sila summertime. Aling puno ang mabubuhay sa pagtatanim tuwing summertime? Diba? Ideally, ang pagtatanim ay November, yung maulan na panahon, hanggang sa aming lugar to hanggang sa March maulan po iyon. So pag nagtanim ka ng November, malaki ang chance na mabubuhay ang iyong tinanim. Ngayong araw, atin pong narinig na si Kristo ay naghahasik. Wala pong sinabi dito kung summertime iyon or rainy season iyon. Why? You know why? Because lahat ng panahon ay sa Diyos. And all times, all year round, palagi po siyang nagtatanim. Palagi po siyang nagtatanim. At ang tinatanim niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi sa antiphon bago mag-gospel, salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. At pag nagtanim ang Diyos, hindi lang po sa Katoliko kung saan po binabasa ang salita ng Diyos, maano man ang religion mo, nagtatanim po ang Diyos. Nagtatanim po ang Diyos. And that is one good news. One good news. Hindi po humihinto ang Diyos. And He continues to hope na ang kanyang tinanim, sana ay mabuting lupa, sana ay mabuting puso, na sana ay lumago o palaguin at ibahagi sa iba. And God plants also through us. Pag nagtanim sa iyo, pag naipakita mo sa buhay mo, nako, talagang namumunga naman.
talagang namumunga naman. So mga kapatid, ngayon po ang good news ay patuloy po ang Diyos na nagtatanim. At sana, just like right now, nagtatanim po ang Diyos pamagitan ng kanyang salita, ay sana ay alagaan natin maayos, i-cultivate natin, at sana ay mamunga sa ating buhay.